Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ating series patungkol po sa Christmas week, Emmanuel, God with us. Mga tinapik po natin ngayon is pampitong araw na po natin. Una pong tinapik po natin is the coming Prince. Pangalawa naman po, the humble ruler. Pangatlo, the Savior and Lord. Pang-apat, the divider of time. Panlima, the Emmanuel, God with us. Pang-anim, the light has dawned. At ngayon naman po is pampitong araw po. Ito po'y patungkol po sa the Word of God become flesh. So, para naman po sa ating Bible verse po, ito po yung matatagpuan sa John 1 verse 14. At ito po ang sabi sa English po, the world become flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one of an only Son, who came from the Father, full of grace and truth. At ito naman po sabi sa Tagalog, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katauhan. So yun po ating Bible verse po para sa araw na to. Tayo naman po dumako po sa ating teaching po or katuruan. Una, Jesus is the Word who become flesh. So yung ating Panginoon Diyos daw po, siya po yung naging salita na naging tao po. Siya po yung pinakapangyarihan tao po na lahat po ng salita niya po is nasusunod po natin or nagagawa po natin or kinakatakutan po natin. Kasi ang ating Panginoon Diyos po, ang siya pong nagbigay salita po sa atin through Bible po kung ano po yung dapat natin gawin bilang isang anak niya po or bilang isang Kristiyano. So bilang isang tagapagsunod po ng ating Panginoon Diyos, bilang isang anak niya po, is need po natin sundin po yung mga word na binigay po ng ating Panginoon Diyos, yung salita niya po, dun po sa makapangyarihang Biblia po na nakasulat po lahat kung ano po ang nais pong gawin natin. At para din po sa ikabubuti po natin bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos. So, pangalawang katuruan naman po, Jesus is the love who become an act. So, ang ating Panginoon Diyos po, once He is the love po, or siya po yung nagmamahal po na true action po. So, yung ating Panginoon Diyos po palagi is He love us po at pinapakita niya po yung true action po sa lahat po ng binibigay pong suporta po ng ating Panginoon Diyos sa atin po through all good things or dun po sa mga daily needs po na need po natin. And through love po, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon Diyos yung pagmamahal niya po sa atin. So, dun pa na po makikita na po natin na ating Panginoon Diyos po is love who become in act po para po sa atin. So, pangatlong katuruan po, Jesus is the sinless one who became sin. So, ang ating Panginoon Diyos po, before, nung nabuhay po siya dito po sa mundong ibabaw po, never po siya nagkaroon po ng kasalanan. Or He is sinless po sa lahat po ng aspetong meron po ang ating Panginoon Diyos. Is never po siya nagkaroon po ng kasalanan nung siya po ay nabubuhay po dito sa mundong ibabaw. Bagkus lahat po ng ginawa po ng ating Panginoon Diyos is makakabuti po sa atin bilang isang anak po ng ating Diyos Ama po. So, ang ating Panginoon Diyos po is never po siya nagkasala at the time. And He sacrificed His self po para pagbayaran po yung mga kasalanan po na gagawa po natin dito po sa mundong ibabaw. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.